Magandang araw mga katip ni Kuya RM. Ngayon may nag-trade in sa atin ng 3SMF Champion LM battery na nakakabit sa Nissan Urban ng ating customer. So meron tayong battery dito na ito po, Champion Motolite low maintenance. Ibig sabihin, dito big po ito kung tawagin. So ang size sa battery nito ay 3SMF 70 Ah o ampere hour, 12 volts, low maintenance. Ibig sabihin, dito big kung tawagin. Ito yung mga battery na bago ibigay sa client or sa customer, kailangan mo ng tutubigan or lalagyan ng sulfuric acid o battery solution kasi galing sa pabrika itong mga battery nito ay wala pa siyang tubig. Kaya, ang maglalagay dito ng tubig, yung mga nagbibinta na ng battery, yung mga distributor, mga coordinator o in charge sa isang branch, sila na po ang magtutubig. Kasi po nakadesign siya sa ditubig talaga. Kaya tinatawag siya na low maintenance kung tawagin. Sabi ng may-ari, hindi na niya sure kung ilang taon na ang battery. Pero based sa itsura, tingnan nyo naman malinis pa, may plastic pa, parang bago pa talaga. Pero kahit mukhang fresh, kailangan pa rin itetest ang battery para makasigurado. So ayan, pansinin nyo, naka-plastic pa yan. Ikutin ko. Bago pa siya kung titingnan. Ayan, tapos tingnan nyo yung kanyang mga terminal. Ayan, ilapit ko ang camera. Yan, pansinin nyo kumintab na I think nililiha na nila ito, kinikis-kis ng liha. Ayan kitang-kita naman titigan nyo. Tsaka sa kabila, ayan nililiha nila yan. Ayan kita naman natin may mga bakas pa ng liha yan di ba? Kita nyo? Nung chinik ko ang voltage nito, 12.3 o 12.30 volts. Ibig sabihin, hindi sira pero kulang na kulang sa charge. After voltage, tinest din natin gamit ang battery tester. At ito ang lumabas. 200cc SOH 100%, SOC 50%, resistance 15.15. Ang result niya ay good recharge. So ibig sabihin, maganda pa ang health pero kailangan i-charge. So hindi tayo puro salita dito, kailangan din natin i-testing sa actual ito. So i-testing natin gamit itong ating battery tester o battery analyzer para makita nyo rin. So kakapit natin dito sa positive, ayan, at dito sa negative. So ayan. So as you can see mga boss, mga ma'am sir, ang reading sa voltahe ng battery nito ay 12.3 or 12.30 volts. So, ibig sabihin, hindi ito gaano lubat. Slightly discharge pa lang siya kasi may kunting karga pa naman. So, sisilipin natin ang CCE niya. Battery test, regular flooded, CCE. 70A, ibig sabihin 70 ampere po yan. Nakaset up na siya sa 70 ampere. So, enough na po yan. Kasi ang tinester natin o binabattery analyzer natin ngayon na battery ay 3SM po ito. Nagre-range lamang po ito sa 70 to 75 ampere hour. So, ayan. So, testing na natin. So, titigan, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin. Good recharge. Ang kanyang CCE ay 200 CCE. Ayan. Din ang kanyang volts 12.30 or 12.3 volts. Ang SOH, ibig sabihin ng SOH, state of health 100%. Ang SOC, ibig sabihin ng SOC ay state of charge 50%. Ang R, ibig sabihin ng R ay resistance 14.78. So, good recharge. So, kulay orange ang light indicator ng ating battery analyzer. So, nagpapahiwatig na maaring good pa ang battery nito. Yun nga lang, kulang na kulang lamang sa charge. Okay, so kitang-kita nyo naman, screenshot nyo para may proof kayo, may katibayan kayo. Ayan, lapit na lapit sa camera yan Ayan. Ayan. Okay.
So, ayos na. So, tanggalin na natin. So, kung mapapansin natin, meron siyang 6 na takip. So, ibig sabihin, meron din po itong 6 na butas. So, bubuksan natin ito. Kailangan natin i-check ang kanyang tubig o specific gravity. Ayan. Buksan na natin. So nga pala, ang pagbukas nito sa mga hindi pa nakakaalam, counterclockwise lang po, pagayaan siya yan. Pag sarado naman, clockwise po, pagayaan. Yan. Buksan na natin pareho. So ayan, bukas na. At silipin ko muna ang kanyang mga tubig. So ayun. Nasa ayos pa naman ang kanyang mga tubig, oh. So, tingnan nyo, ilapit ko ang camera. Ayan, oh. Titigan nyo, oh. 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 Diba? Oh. Ayos na ayos pa yung mga tubig niya. Walang labis at walang kulang. So, susukatin natin ng hydrometer tester. Ito po ang itsura. Ayan. So sa mga hindi nakakaalam, ang tawag po dito ay hydrometer tester, na kung saan ay ito ang panukat sa tubig ng battery. So mag-una tayo dito sa pinakaunang butas. Kasi ang pagkahanay o separation sa mga butas ng battery ay positive, negative, positive, negative, positive, negative. So in short, dito sa bandang dulo, sa pinakahuli ay negative polarity po ito ng battery. Negative po yan. So dito sa pinakaunahan ay positive polarity ito ng battery. Ayan. So susukatin na natin din eh. So unang butas, ang sukat ng tubig ay 1225. Ayan po. Or 1.225, which is tumapat sa kulay puti. Ayan. Kita nyo naman, oh. So next. Pangalawang butas. Ang sukat ng tubig ay 1225 or 1.225, which is tumapat sa kulay puti pa rin. So, sim na sim. Ayan. So, next. Pangatlong butas tayo. So, ang sukat ng tubig ay 1225 or 1.225, which is tumapat sa kulay puti pa rin. So, sim na sim pa rin. Walang labis at walang kulang. Pang-apat na butas tayo. So, ang sukat ng tubig ay 1225 pa rin or 1.225, which is tumapat sa kulay puti pa rin. So, sim na sim pa rin. Walang pinagkaiba. So, next. Pang-limang butas na tayo. So, ang sukat ng tubig ay sim na sim pa rin, oh. 1225 or 1.225, which is tumapat sa kulay puti. So, sim na sim pa rin, walang pinagkaiba. So, pang-anim na butas na tayo, last but not the least. So, ang sukat ng tubig ay 1225 pa rin po yan, pero malapit na sa 1200. Malapit na magiging pula. Pero I think nakalabas pa rin naman sa pula, nasa puti pa rin yan, pero nasa tuktok nga sa puti. So 1225 or 1.225, which is tumapat sa kulay puti. So overall, ang status sa battery na ito ay wala tayong nakikitang sirang butas. Sapagkat ito po ay under observation, i-observe natin kung ano ang kalalabasan sa battery nito. So, ibig kong sabihin, kailangan na muna natin i-charge sa ating standard battery charger. Like this one po. Yung mga ganitong charger ng mga lalaki. Yan. Diyan natin i-charge siya. So, kadalasan mababa ang SOC kapag hindi fully na-charge ng alternator. Pwede din kung paminsan-minsan lang ginagamit ang sasakyan o puro short trip. Kaya ang next step natin, iti-test charge ko muna ito gamit ang standard battery charger. Then babalikan ko ulit para makita kung tataas ang reading. So i-charge na natin to. Kuhanin na natin itong kanyang mga alligator clip ng battery charger. Ayan. So sa pagkabit nito, sa mga hindi pa maalam, kahit alin po dito ang unahin nyo, pwede naman po unahin itong negative
alligator clip ng battery charger. Diyan po, kakabit nyo dyan. At kailangan dyan po sa may minus ha, yung minus na yan, tanggalin ko muna. Ayan oh, yan, minus po yan, yan siya oh. Diyan nyo siya ikakabit itong kulay itim na alligator clip ng battery charger. Yan, diba? Itong pula naman na alligator clip ng battery charger, dito natin kakabit sa plus. Yan po, plus yan ha, plus sign yan, yan. Ibig sabihin, positive polarity yan ng battery. Itong pulo ng battery, ito ang positive. Diyan natin kakabit to. Yan. O, di ba? Ayan, nakakabit na po yan. Saksak mo natin dini. Ayan. Ayan. Tigas ha. So, ayan, nakakabit na po yan. So, iupuin na natin dito. Tataas mo natin itong AC, unahin natin pagtaas to. So ayun, pansin natin, umiilaw na ang power on, pero ang ammeter gauge ng battery charger hindi pa tumataas. Bago po yan tumataas, kailangan mo nating itataas itong DC direct current para mag-charge siya. Ayan, titigan natin ha. Ayan, tumaas agad. So ibig sabihin, tumatanggap pa ng charge itong battery natin sina-charge ngayon. Sana lang okay itong battery nito, goods itong battery nito. So ang ating oras ngayon ay alas 10 na po. Ayan, alas 10:17 na ng umaga. So yan na oras natin sina-charge itong battery na to. I-monitor natin ito after ng hapon. I think mga 4 o 5 o'clock ng hapon. O hindi pa dito nagtatapos, standby lang muna kayo. At may karugtong pa po ito. 6 hours something later. Ito na po mga ma'am, sir, mga boss, ang update sa battery natin sina-charge kaninang umaga, alas 10:17 ng umaga. So ang ating oras ngayon ay, ayan po, alas 4:24 na ng hapon. So narito pa rin yung ating battery naka-charge magmula kanina at hanggang ngayon. So ayan po. So ngayon, atin na po itong sabay-sabay na aalamin kung ito nga ba ay napo-full charge na. So kung pansinin natin, ayan o, nagsikuluan lahat ng tubig niya habang siya ay naka-charge. Ayan, kumukulo po lahat yan, no? Basa po ang ibabaw. Ayan, ibabaw ng battery, basa. Kasi po kumukulo yan lahat. Ayan. So ibig sabihin, healthy po ang ating battery. Ayan. So ngayon natin itong papatayin muna dito. Ayan, upo natin dito. Ayan, at saka dito. So ayan. So alisin muna natin dito. So atin siyang iba-battery tester or battery analyzer. Ito po. Positive at sa negative. So ayan. As you can see mga boss, mga ma'am, sir, ang reading sa voltahe ng battery nito ay 13.17 volts. Ayan. Mababa siya, ayan. So silipin na natin yung kanyang CCA. Battery test, regular flooded, CCA. So 50 ampere ang nakalagay dito. So dadagdagan natin na are. Kasi 70 ampere hour ang capacity sa battery nito. Gawin natin dito. Dagdagan. Ayan. So 70 hour na. So testing na natin. So titigan ng mabuti, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin. Good battery. Ang kanyang voltage ay 13.2 o 13.02 volts. So 295 cc. So SOH, state of health ay 100%, SOC 98%, ang resistance ay 10.15. So good battery. Ayan po. So kahit pa paano tumaas ang kanyang cc, 95 ang tinaas kasi 200 po yan kanina, 200 cc yan. So ngayon naging 295, so 95% ang tinataas niya. Ang tanong ng karamihan, mapa-start pa ba ang diesel engine dito sa battery nito kapag ganyan ka baba ang ating CCA? So ang sagot po dyan mga ma'am sir ay hindi na po kaya ang diesel engine, mga crudo baga, kasi po sa kadahilanan mababa po ang kanyang CCA. Bago po ma-start ang mga diesel engine, mga crudo na mga sasakyan, ng mga makina, dapat nasa 500cc po ito.
Kasi kung hindi umabot ng 500cc, nasa 300 lang, 400, hindi po kaya mapa-start sa diesel engine. Pero kung ang sasakyan na, kung ang makina natin ay gasoline engine lamang po, gasoline na baga, kaya na po mapa-start nito. Kasi malapit siya mag 300cc, kaya na po yan mapa-start. So sa may mga lumang battery na katulad nito, huwag nyo basta palitan ng panibago ng bagong battery. Papatest nyo muna sa mga nakakaalam, sa mga authorized na mga battery shop o authorized dealer para ma-check kung okay pa ba ang battery o hindi na. Kasi maaring kulang lamang yung sa charge, maaring nalulubat lamang, katulad na lamang nito. Ayan po. Sa mga nagtatanong kung pwede pa i-charge ito ulit, pwede pa po. Basta wag nyo lang i-overcharge. Yung tipong hindi na siya pwedeng umabot ng 15 volts o 16 volts. 14, pwede pa po yun hanggang 14 volts. So ito, pwede nyo pa i-charge yan para managdagan pa, para tumataas pa kunti yung kanyang CC. Kahit umabot lang yun ng mga 300cc, mas okay na. So ayan po. So tanggalin na natin. Ayan. Para sa mga katip ni Kuya RM, huwag kalimutan i-check lagi ang voltage, CCA at health ng battery. Hindi porkit bago, tingnan ay 100% charge na agad. Kung gusto nyo pa ng ganitong battery tips, follow and subscribe kay Tip ni Kuya RM.